Marcos, sinurpresa ang maraming INC dahil kahit nagalit ang ilang INC kay PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, sinurpresa ang marami na ipinakita ang tunay na ugaling Marcos bago lumipad ng Canada. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa gitna ng nagbabagang tensyon sa EDSA, kung saan libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtitipon upang iprotesta ang umano'y selective justice ng pamahalaan, marami ang nag-aabang kung paano re-responde si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan ng ilan na magpapakita ng galit o bagsik ang gobyerno. Ngunit bago lumipad patungong Canada mula sa Villamor Air Base, sinurpresa ng Pangulo ang lahat. Sa halip na gantihan ng maanghang na salita ang galit ng ilang realista, ipinakita ni PBBM ang tinatawag ng marami na tunay na ugaling Marcos: kalmado, diplomatiko, may kontrol sa emosyon at madiskarte. Ito ang mga mahalagang bahagi ng pahayag ng Pangulo na umagaw sa atensyon ng publiko. Una, pinuri ang disiplina ng INC. Sa halip na bastusin o maliitin ang rally, hayagang ipinahayag ni PBBM ang kanyang tiwala sa organisasyon. Ako, malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan ng iglesia, pag nagrally kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. Ika pa ng Pangulo, sa pamamagitan nito, binawag niya ang naratibo na ang gobyerno ay kaaway ng kanilang pananampalataya. How concerned are you with the ongoing rally in EDSA? I'm sorry? How concerned are you with the ongoing rally in EDSA? What do you make out of their motivation behind the rally? Well, I mean, anyone can hold a rally, and so they held a rally. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Pangalawa, nagbabala laban sa mga infiltrators. Inilipat ng Pangulo ang pokus ng seguridad mula sa mga miyembro ng INC patungo sa mga bad actors o mga grupong nais manggulo. Sinabi niya na ang tunay na inaalala ng pamahalaan ay ang mga infiltrators at agitators na maaring sumingit sa rally upang maghasik ng karahasan. Ang prioridad umano ng gobyerno ay walang masaktan, maging taga-iglesia man o ordinaryong mamamayan. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either taga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody else. Pangatlo, kalmadong sagot sa selective justice nang tanungin hinggil sa akusasyon ng mga realista na namimili ng kanyang gobyerno ng kinakasuhan. Hindi nagtaas ng boses si BBM. Simple lamang ang kanyang sagot, that's their opinion. Pero I believe they're wrong. Ipinaalala rin ng palasyo na ang kaso laban kay Senator Marcoleta ay nasa kamay ng ombudsman na isang independenteng institusyon sa ilalim ng konstitusyon. And sir, in your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Thank you, sir. Pokus sa trabaho sa Canada. Ipinakita ng Pangulo na hindi siya nagpapadistract sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Tumuloy siya sa kanyang opisyal na pagbisita sa Canada sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney upang palakasin ang ugnayan sa ekonomiya, kalakalan at depensa. Partikular na ang suporta ng Canada sa West Philippine Sea. Alas 5 ng hapon oras sa Canada nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas sa Vancouver International Airport para sa 4 na araw na official visit. Bukas inaasahang aarangkada ang mga aktibidad ng presidente at una na riyan ang pakikipagpulong niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang matatalakay ng dalawang leader ang pagpapaigting sa ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng mga hamon sa makabagong panahon at maitatag ang future-ready partnership. Inaasahan ding mapipirmahan ang ilang kasunduan para palakas
palakasin ang pagtutulungan ng Canada at Pilipinas sa iba-ibang sektor, kasabay ang panghihikayat pa ng mas maraming Canadian business na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Higit ding mas palalakasin pa ang ugnayang pangdepensa ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Lalo't ayon sa kanya, matagal nang suportado ng Canada ang Pilipinas sa paggiit ng ating soberanya, lalo na sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ang naging hakbang ng Pangulo bago ang kanyang pag-alis ay isang halimbawa ng mataas na uri ng estratehiya at diplomasya. Sa larangan ng politika, ang pagsagot ng galit sa kapwa galit ay tila pagbuhos ng langis sa apoy. Sa pamagitan ng pagkilala sa disiplina ng INC at pag-ako sa responsibilidad na protektahan sila laban sa mga nanggugulo, ay epektibong pinalambot ng Pangulo ang tindi ng opensiba laban sa kanyang administrasyon. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa ingay o sa dahas, kundi sa kakayahang manatiling kalmado at nakapokus sa mas malaking responsibilidad, ang ekonomiya at relasyon ng bansa sa buong mundo. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada dialogue and other ASEAN mechanisms. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come. A key focus is a deepening trade and investment relations with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. The mining sector, nuclear energy, IT BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. Habang hinahayaan ang mga institusyon ng batas tulad ng Ombudsman na gumawa ng kanilang sariling trabaho. Have mercy, O God. Kawikaan 15 verse 1. Ang malambot na sagot ay pumapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila sa galit. Napakalino ng prinsipyo ng Biblia pagdating sa pamamahala ng hidwaan. Kung ang tao ay tutugon sa pamagitan ng init ng ulo at mapang-abusong salita, lalo lamang lalalim ang pagkakabahagi. Ngunit ang katarungan na nagmumula sa pagpapakumbaba at maalumanay na pananalita ay may kakayahang magpababa ng tensyon at magdala ng kaayusan. Bilang mga mamamayan, madalas tayong madala sa agos ng emosyon at hidwaan sa lipunan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagkikipag-away, kundi sa pagkakaroon ng pusong marunong magtimpi at magtiwala sa katarungan ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, nakikita natin kung paano ginagamit ng mga pinuno sa lupa ang diplomasya upang panitilihin ang kapayapaan sa bansa. Ang kapayapaang ito ay mabuti, ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang mga alyansa ay nagbabago, ang mga rally ay natatapos, at ang mga gobyerno ay lumilipas. Ngunit may isang kapayapaang hindi nakasalalay sa sitwasyon ng lipunan, sa trapiko sa EDSA o sa takbo ng politika. Ito ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Sinabi niya, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, ang ibinibigay ko sa inyo. 1:14 verse 27. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa harap ng mga destabilization at kalituhan sa ating paligid, saan mo ilalagak ang iyong tiwala, kaibigan? Huwag sa tao, kundi sa ating Panginoon Diyos. Kung nais mong maranasan ang tunay na kapayapaan sa iyong puso at matiyak ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, piliin mo ang ating Panginoon Jesus ngayon. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas at sabayan mo ako sa panalangin ito mula sa iyong puso. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa langit, na pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kapayapaan, lumalapit po kami sa iyo ngayon sa oras na ito. Nakikita po namin ang ingay, galit at kalituhan sa aming lipunan
at napagtanto po namin na ang mundo ay walang permanenteng kapayapaan na maibibigay. Inaamin din po namin na kami po ay makasalanan at madalas kaming madaig ng takot at emosyon. O aming Panginoon Yesus, salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong sakripisyo sa krus upang kami po ay mapatawad. Ngayon po ay binubuksan po namin ang aming puso. Tinatanggap po namin kayo bilang aming kaisa-isang Panginoon at personal na tagapagligtas. Ikaw po ang maghari sa aming buhay, sa aming pamilya at sa aming kaisipan. Bigyan niyo po kami ng kapayapaang hindi kayang yanigin ng anumang gulo sa mundong ito. Ipinapanalangin din po namin ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy niyo pong ingatan ang mga kababayan namin sa EDSA. Maging mapayapa nawa ang buong pagtitipon at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan o masasamang balak ng mga nanggugulo. Gabayan niyo rin po ang aming Pangulo sa kanyang pagbiyahe sa Canada. Bigyan niyo po siya ng kaligtasan, kalusugan at tagumpay sa kanyang mga pakipagpulong para sa ikabubuti ng iyong bansa. Salamat po sa katiyakan ng buhay na walang hanggan at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at patuloy niyo kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus na siya rin po ang aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.